mga kawaw. Sa pagsapit ng undas, bumabalik ang mga Pilipino sa kani-kanilang probinsya upang gunitain ang alaala ng mga yumaong mahal sa buhay. Kasabay ng pagdalaw sa sementeryo at pag-aalay ng panalangin, may mga kaugalian at pamahiing minana pa natin sa ating mga ninuno na patuloy pa ring sinusunod hanggang ngayon. Ang mga pamahiing ito ay refleksyon ng ating kultura at paniniwala tungkol sa buhay, kamatayan at kabilang buhay. Bagamat ang ilan ay maaaring ituring na pamahiin lamang, mahalagang maunawaan at igalang ang mga ito bilang bahagi ng ating mayamang tradisyon. Narito ang top 10 na bawal gawin kapag undas ayon sa mga pamahiin. Halika at pag-usapan natin. One, huwag mag-iwan ng bukas na payong sa puntod. Isipin mo na lang, ang payong ay parang isang bahay, isang pansamantalang silungan mula sa ulan at init. Kapag iniwan mo itong bukas sa puntod, parang nag-aalok ka ng tirahan sa mga ligaw na espiritu na maaaring nagpapalaboy-laboy sa sementeryo. Baka akalain nila na inaanyayahan mo silang manirahan sa puntod o sumama sa iyo pauwi. Sa kulturang Pilipino, ang payong ay may simbolismo ng proteksyon at pagkalinga. Ang pag-iwan nito ng bukas sa puntod ay maaaring ma-misinterpret ng mga espiritu bilang isang imbitasyon na magpatila o manatili sa puntod na maaaring magdulot ng kaguluhan o pagkabalisa sa kanila. Kaya naman, mahalagang isara ang payong bago umalis sa sementeryo. Ito ay tanda ng paggalang sa yumao at pagkilala na sila ay wala na sa mundong ito at hindi na nila kailangan ng proteksyon mula sa ulan o init. Bukod dito, ang pagsasara ng payong ay simbolo rin ng pagsasara ng iyong pagbisita at pagpapaalam sa yumao. Para bang sinasabi mo na, paalam na at naway mahanap mo ang kapayapaan sa iyong huling hantungan. 2. Huwag magbilad ng damit sa sementeryo. Noong unang panahon, malakas ang paniniwala ng mga tao sa enerhiya o espiritu na nananahan sa mga bagay, lalo na sa mga personal na gamit tulad ng damit. Ang mga damit ay sumisipsip ng aura o esensya ng may-ari nito at pinaniniwala ang maaaring gamitin ng mga espiritu ang mga ito upang maangkas o sumama sa mga tao. Kaya naman, ang pagbibilad ng damit sa sementeryo ay parang pag-aalay nito sa mga espiritu na nagbibigay sa kanila ng pagkakataong maging bahagi ng iyong buhay. Maaaring isipin ng mga espiritu na pinapayagan mo silang sumama sa iyo pauwi at manirahan sa iyong tahanan. Bukod dito, ang sementeryo ay itinuturing na sagrado at tahimik na lugar. Ang pagbibilad ng damit ay maaaring makasira sa solemnity ng lugar at magdulot ng distraction sa mga taong nagdarasal at dumadalaw sa kanilang mga yumao. Para bang ginagawa mong sampayan ang sementeryo na nagpapakita ng kawalang galang sa mga namayapa at sa kanilang huling hantungan. 3. Huwag mag-iwan ng sapatos sa puntod. Ang sapatos bilang gamit sa paglalakad at paglalakbay ay sumisimbolo ng pag-alis o paglipat. Sa konteksto ng undas, ang pag-iiwan ng sapatos sa puntod ay maaaring magpahiwatig ng pag-alis o pagpanaw ng isa pang miyembro ng pamilya. Para bang sinasabi mo sa kamatayan na, heto na ang susunod, kunin mo na. Ang pamahiin na ito ay nag-ugat sa takot ng mga tao sa kamatayan at sa pagkawala ng mga mahal sa buhay. Ang pag-iwas sa pag-iiwan ng sapatos sa puntod ay isang paraan ng pag-iwas sa malas at pagpapanatili ng buhay ng mga natitirang miyembro ng pamilya. Para bang sinasabi mo sa tadhana na, wag muna, hindi pa kami handa. Bukod dito, ang pag-iiwan ng sapatos sa puntod ay maaaring ma-misinterpret ng mga espiritu bilang isang paanyaya na sumama sa kanila sa kanilang paglalakbay sa kabilang buhay. Para bang sinasabi mo na, sama ako sa iyo. Kaya naman, mas makabubuting iuwi ang sapatos at itabi ito bilang alaala ng yumao. 4. Huwag magdala ng pulang bulaklak sa sementeryo. Ang pula ay kulay ng dugo, buhay at sigla. Ito ay kulay ng pag-ibig, passion at enerhiya.
Bagamat maganda, hindi ito akma sa undas na panahon ng pag-alala at pagluluksa sa mga yumao. Ang pagdadala ng pulang bulaklak ay parang pagdiriwang ng buhay sa harap ng kamatayan na maaaring makasakit sa damdamin ng mga naulila at magpakita ng kawalang galang sa mga namayapa. Ang undas ay panahon ng pagninilay, pagpapakumbaba at pagtanggap sa katotohanan ng kamatayan. Ito ay panahon ng pag-alala sa mga yumao ng may paggalang at dignidad, hindi ng pagdiriwang ng buhay. Ang pagdadala ng pulang bulaklak ay parang pagsasabi na, hindi pa ako handang tanggapin ang iyong pagkawala o masaya ako na wala ka na. Mas mainam na magdala ng puting bulaklak na sumisimbolo ng kadalisayan, kapayapaan at paggalang. Ang puti ay kulay ng pagsuko, pagpapakumbaba at pagtanggap sa kalooban ng Diyos. Ito ay nagpapahiwatig ng pagkilala sa kamatayan at pag-alala sa mga yumao ng may paggalang at dignidad. Para bang sinasabi mo na, tanggap ko na ang iyong pagkawala at mananatili kang buhay sa aking alaala. 5. Huwag magtapon ng barya sa puntod. Ang barya ay simbolo ng materyal na bagay at makamundong halaga. Ito ay ginagamit sa pang-araw-araw na transaksyon at pagsukat ng halaga ng mga bagay. Ang pagtatapon nito sa puntod ay parang pagbibigay ng suhol o bayad sa mga yumao na nagpapakita ng kawalan ng respeto sa kanilang dignidad at sa kabanalan ng kanilang huling hantungan. Para bang sinasabi mo na ang halaga ng kanilang buhay ay masusukat lamang sa halaga ng barya, na ang kanilang pagmamahal, sakripisyo at mga alaala ay mababayaran lamang ng pera. Ito ay isang maling pananaw na hindi naaayon sa kulturang Pilipino na nagpapahalaga sa pamilya, paggalang at espiritualidad. Ang tunay na pag-alala sa mga yumao ay hindi nasusukat sa materyal na bagay. Ang pagdalaw sa kanila, paglilinis ng kanilang puntod, pag-aalay ng panalangin, at paggunita sa kanilang alaala ay mas makabuluhang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal at respeto. Ito ay nagpapakita na ang kanilang halaga ay hindi matutumbasan ng anumang kayamanan sa mundo. 6. Huwag maglaro ng apoy sa sementeryo. Ang apoy ay simbolo ng pagkawasak at kapahamakan. Ito ay mapanira at maaaring magdulot ng malaking pinsala sa mga ari-arian at buhay. Ang paglalaro nito sa sementeryo ay hindi lamang mapanganib dahil maaaring magdulot ng sunog, kundi nagpapakita rin ng kawalang galang sa mga yumao at sa kabanalan ng lugar. Ang sementeryo ay lugar ng katahimikan, panalangin at pagninilay. Ito ay lugar kung saan natin ginugunita ang mga yumao nating mahal sa buhay at hinihiling ang kanilang kapayapaan. Ang paglalaro ng apoy ay lumilikha ng ingay at kaguluhan na nakakagambala sa kapayapaan ng mga yumao at ng mga taong dumadalaw sa kanila. Ito ay tanda ng kawalan ng disiplina at paggalang sa sagradong lugar. Para bang sinasabi mo na hindi mo pinahahalagahan ang kanilang huling hantungan at wala kang pakialam sa kanilang kapayapaan. Bukod dito, ang apoy ay maaari ring makaakit ng mga masasamang espiritu ayon sa ilang paniniwala. Kaya naman, maging maingat at responsable sa paggamit ng apoy, lalo na sa mga sagradong lugar tulad ng sementeryo. 7. Huwag mag-iwan ng sirang laruan sa puntod. Ang laruan ay simbolo ng pagkabata, kaligayahan at kawalang malay. Ang pag-iiwan ng sirang laruan sa puntod ay parang pagbibigay ng depektibo o hindi buo na bagay sa yumao na maaaring magdulot ng negatibong epekto sa mga bata sa pamilya. Mayroon ding nagsasabi na ang sirang laruan ay sumisimbolo ng putol na buhay o hindi natapos na misyon. Ang pag-iiwan nito sa puntod ay parang pagpapaalala sa yumao ng kanilang pagkawala na maaaring magdulot ng kalungkutan at pagkabalisa sa kanilang kaluluwa. Kaya naman, mas makabubuting mag-alay ng mga bagong laruan o mga bagay na sumisimbolo ng buhay at kasiyahan tulad ng mga bulaklak, kandila o mga personal na gamit na minahal ng yumao noong sila ay nabubuhay pa. 8.
Huwag mag-uwi ng lupa o bato mula sa sementeryo. Ang lupa at bato sa sementeryo ay itinuturing na sagrado dahil ito ang bumubuo sa huling hantungan ng mga yumao. Ang pag-uwi nito ay parang pagkuha ng bahagi ng kanilang katawan o tahanan na maaaring magdulot ng pagkabalisa sa kanilang kaluluwa at magdala ng malas sa iyong tahanan. Ang pagrespeto sa katawan at huling hantungan ng mga yumao ay mahalagang bahagi ng kulturang Pilipino. Ang pag-iwas sa pagkuha ng kahit anong bagay mula sa sementeryo ay nagpapakita ng paggalang sa kanilang pagkatao at sa kabanalan ng lugar. Isipin mo na lang, paano kung may kumuha ng bahagi ng iyong bahay o ng iyong katawan nang walang pahintulot mo? Tiyak na makakaramdam ka ng galit at pagkabalisa. Ganon din ang mararamdaman ng mga yumao kung kukunin natin ang bahagi ng kanilang huling hantungan. 9. Huwag magtanim ng puno sa puntod. Ang puno, dahil sa malalalim nitong ugat, ay maaaring makaistorbo sa kabaong at sa mga labi ng yumao. Ang paglaki ng puno ay maaari ring magdulot ng pagkasira sa puntod at sa mga karatig nito. Mas mainam na magtanim ng mga bulaklak o halaman na mababaw ang ugat at madaling pangalagaan. Ang mga bulaklak ay sumisimbolo ng buhay, pagmamahal at pag-alala na mas akma sa paggunita ng undas. Ang mga ito ay nagbibigay kulay at buhay sa sementeryo na nagpapakita ng ating pagmamahal at pag-aalala sa mga yumao. 10. Huwag magpakuha ng litrato na nakatalikod sa puntod. Ang pagtalikod sa puntod ay parang pagtalikod sa yumao at sa kanilang alaala. Ito ay nagpapakita ng kawalang galang at kawalan ng pagtanggap sa kanilang pagpanaw. Mas mainam na humarap sa puntod at mag-alay ng panalangin bilang tanda ng paggalang at pagmamahal. Ang pagkuha ng litrato na nakaharap sa puntod ay nagpapakita ng presensya at pakikiisa sa yumao na para bang nakikipag-usap ka sa kanila at ipinapaalam mo na hindi mo sila nakakalimutan. Ang mga larawan ay nagsisilbing alaala ng ating mga yumaong mahal sa buhay, kaya naman mahalagang maging makabuluhan ang mga ito at maipakita ang ating paggalang at pagmamahal sa kanila. Ang mga pamahiin ay salamin ng ating kultura at paniniwala bilang mga Pilipino. Ang pag-unawa at paggalang sa mga ito ay nagpapakita ng ating pagpapahalaga sa ating kasaysayan at tradisyon. Naway maging gabay ang mga ito sa iyong pagdalaw sa sementeryo ngayong undas. Yan ang ilan sa mga pamahiin tuwing undas. Ang mga pamahiin at tradisyon tuwing undas ay nagsisilbing tulay na nag-uugnay sa atin sa ating mga ninuno at sa ating nakaraan. Ito ay nagpapakita ng ating malalim na pananampalataya at pagpapahalaga sa pamilya at komunidad. Naway ang paggunita natin ng undas ay maging makabuluhan, mapayapa at punong-puno ng pagmamahal at pag-asa. Kaya sa pagpasok sa mga sementeryo, mahalagang maging sensitibo at magpakita ng respeto sa mga namayapa at sa kanilang huling hantungan